Ang gusto ko pong sabihin sa lahat ng publiko, hindi po ako spy. Masakit po sa akin na tinatawag po akong spiya. Hindi po ako spy. Ako po ay isang Filipino. Mahal ko po ang sarili ko pong bansa. Hindi po ako spy. Asset ng ibang bansa. Ako po ay isang Filipino. Mahal ko po ang sarili ko pong bayan, sarili ko pong bansa. Hindi po ako spy. Hindi rin po ako asset. Sa lahat po ng aligasyon, ang pinakamasakit po sa akin ay tinatawag po akong spy. Hindi po ako spy. Ako po ay isang Filipino. Mahal ko po ang sarili ko pong bansa. Yung nakaunang issue dito ay ang iyong pagkatao. It's a question on your citizenship. Tinatanong kung Pilipino ka ba talaga? Are you a Filipino? Ma'am Karen, ako po ay isang Filipino. Paano mo mapatutunayan yun? Malaki ang question ngayon sa mga magulang mo, sa ama at sa ina mo. Ang nanay ko po, ang biological mother ko po ay isang Filipina. Ako po ay Filipino passport holder at nag-iisa lang po ang aking passport. Ako po ay Filipino. Who is your mother? Lumaki po ako, hindi ko po nakasama yung biological ko po mother. But how do you know she's Filipino? At the age of 12 po, Ma'am Karen, nalaman ko po na siya po ay kasambahay po namin. Kasambahay po ng first wife ng dad ko po. So, ang biological mom mo ay dati yung kasambahay. Opo, Ma'am Karen. Bakit hindi mo to sinabi sa Senado nung tinanong ka? Hindi po kaya, Ma'am Karen. Medyo para sa akin po, masyado po siyang private po. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao na iniwanan po ako ng sariling ko pong ina. Pasensya ka na kailangan tanungin ko to. Anong nangyari noon? You were 12 years old. Your father told you, sinabi ng tatay mo, sino ang nanay mo? Tinanong mo ba sa kanya? Anong nangyari? Nangyari po yun, kung hindi po ako 12 years old or 14 years old, nalaman ko po mismo sa tatay ko po na ang nanay ko po ay dati po nilang kasambahay. Pagkatapos po ako nailuwal po, binigay po ako sa tatay ko. Alam mo ba ang pangalan ng nanay mo? Kilala mo ba siya? Hindi ko po siya personally nakita. Nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina. So kilala mo yung pangalan? Kilala ko po yung pangalan, pero hindi ko po siya nakasama. Hindi ko po naramdaman yung pagmamahal po niya sa akin. Pero lumaki po ako sa tatay. Lumaki ka sa tatay. Was there any point that you met your mother? Was she ever introduced to you in person? Hindi po, Ma'am Karen. Why didn't you just say this in the Senate? You were under oath. You were under oath in the Senate. You had to tell the truth. Why didn't you say that you knew who your mother was? Ma'am Karen, during the Senate hearing po, masyado pa ako na blanco. Hindi po ako taga Manila. Ako po ay taga probinsya. Hindi po ako sanay. At hindi rin, natatakot po ako. Yun po yung mas tamang term. Nablanko po ako. At nung at gusto ko rin po na I'll take this opportunity na rin po na humihingi po ako ng umahin po. Humihingi po ako ng pasensya po kay Senator Risa Hontiveros na hindi po ako nakapagsagot po sa kanya ng maayos dahil medyo masakit po talaga sa akin. At yung private life ko po, as much as possible po, ayaw ko po pag-usapan. At nung time po na yun na tinanong po sa akin ni Sen Risa, na blanco po ako. Nung sinabi ng tatay mo sa'yo when you were 12 years old, ang ina mo ay ang dating kasambahay, what happened next? Actually, nangyari po yan. Meron po siyang bagong kasamang partner. Doon ko po nalaman. Lumaki po ako sa daddy ko po na sobra po niyang mahal. Hindi ko man po naramdaman dati, nung bata po ako, hindi ko man po naramdaman na
iba po yung tingin niya sa akin or iba po yung tingin sa akin ng partner po niya. Kung hindi pa ako nagkakamali, at the age of 12 or 14, shinare po sa akin ng daddy ko. Sabi niya sa akin, it's about time na kailangan mo malaman sino ka. It's about time na pinagpili po niya ako. Gusto mo ba maging Filipino o gusto mo maging Chinese? Honestly po, gusto po ng tatay ko po maging Chinese ako. Sabi po niya sa akin, para pagtanda po niya, pag umuwi na po siya sa taas po, hindi po ako maiwan mag-isa. Kasi nung pagkaluwal po sa akin ng nanay ko po, iniwanan na po ako sa kanya. Sabi po niya sa akin, if ever wala pa akong makakasama, gusto po niya, maging Chinese citizen ako. Pero Ma'am Karen, ako po ay isang Pinoy. Lumaki po ako sa Pilipinas. Alam ko po ako ay isang Filipino. Nung time na yan, nagbiro pa ako. Sabi ko, Dad, gusto ko dito ako sa Pilipinas kasi Pinoy ako. Despite na alam po, inamin ko naman po sa publiko na ang tatay ko po isang Chinese. Ma'am Karen, hindi ko po kasi kayang sabihin. At ayaw ko rin po ma-judge ako na sabihin sa akin, naging product lang po ako. Hindi ko po kaya yun. Hindi ko po kayang sabihin sa Senate. Ayaw ko po ma-judge yung tatay ko. Ayaw ko po ma-judge din yung sarili ko po. Pero nung tumungtong pa ako ng tamang edad, sabi ko sa daddy ko, Dad, gusto ko maging Filipino citizen. In fact, isa lang po ang citizenship ko. Ako po ay isang Filipino. Marami pa ako nabalitaan, i-deport daw po ako. Ma'am Karen, yung sarili kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sarili kong bang bansa, tatalikuran ako. I-deport po ako. Saan po ako i-deport? Malaysia, China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino.